Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng PSA birth certificate online. Yes po, online na ang pagkuha nito. Kaya tara, samahan nyo ko at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So kung gusto nyo kumuha at ipa-deliver ito sa inyong bahay mismo, pwede po kayong mag-online. So unang gagawin natin, punta lang tayo sa mga search engine na ginagamit natin, kagaya sa akin Google Chrome, at pagkatapos i-search lang natin dito ang PSA Service. At pagkatapos hanapin lang natin dito itong PSA Service na merong www.psaservice.com.ph. So ito po yon. At pagkatapos may makikita po tayong ganito, so basahin nyo na lang po lahat yan. Pagkatapos dito sa baba, scroll down nyo, then may makikita kayong got it. So i-click nyo na lang po ito. At pagkatapos marami kayong makikitang certificate na pwede nyong kunin sa PSA. So kayo na bahalang pumili dyan. Pero sa ngayon, ang ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng PSA birth certificate. So ito po yung pipiliin natin. So i-click lang po natin itong birth certificate. At pagkatapos may makikita tayong terms and condition dito. So kung gusto nyo basahin yung terms and condition, i-click nyo na lang po itong terms and condition. Then kung agree naman kayo at nabasa nyo na lahat, i-click nyo na lang po itong box katabi ng I agree para ma-checkan. At pagkatapos meron naman silang data privacy notice. Kung gusto nyo basahin, i-click nyo na lang po ito. Then kung agree naman kayo sa nabasa ninyo, i-click nyo na lang po itong box katabi ng I agree para ma-checkan. At kung nabasa nyo na lahat at agree naman kayo, pwede nyo na pong i-click itong next. And then may makikita kayong mga tanong dito. So sagutan nyo na lang po kagaya nito kung may correction ba daw yung birth certificate na kukunin ninyo. So kagaya sa akin wala, no yung nilagay ko. Pero kung meron, ilagay nyo yung yes sa inyo. At dito naman sa pangalawa, kung nakakuha na ba daw kayo ng copy ng birth certificate ninyo sa PSA. So kung nakakuha na, i-click nyo yung yes, pero kung wala, i-click nyo yung no. So kagaya sa akin, nakakuha na ako dati pero nawala lang, kaya yes yung pinili ko. So kung okay na lahat at nasagutan na ninyo, i-click nyo na po itong next. At pagkatapos mapupunta na kayo dito sa paglalagay ng certificate details. So unahin nyo na fill upan itong number of copies, kung ilang copies yung gusto ninyong kunin. Pagkatapos dito sa baba, ilagay nyo po yung last name, first name at middle name nang kukunan ninyo ng birth certificate. Make sure lang guys na hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay ng last name, first name at middle name. At pagkatapos dito naman tayo sa paglalagay ng place of birth. So dito unahin nyo pong ilagay itong country, pagkatapos yung province, then city and municipality. So kung okay na at nalagay nyo na yung place of birth, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng date of birth. So make sure sa paglalagay ng date of birth, nakauna yung month, tapos yung day, tapos yung year. Make sure po na hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay. At next dito sa baba, kayo nang bahalang maglagay ng kasarian ninyo, kung male ba or female. At kung okay na, dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng father's last name, first name at middle name. So make sure guys, hindi magkakabaliktad yung pagkakalagay. And next dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mother's maiden name. So make sure ang ilalagay ninyo pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa. So dito mother's maiden last name, mother's maiden first name at mother's maiden middle name. So make sure pangalan ng mama ninyo nung dalaga pa yung ilalagay dito. At kung okay na at nalagay nyo na lahat, dito naman tayo sa baba sa pag-select ng relationship to the document owner. So i-click nyo na lang po itong select relationship. So dito kayo nang bahalang pumili kung kaano-ano ninyo yung kinuna ninyo ng PSA birth certificate. So kagaya sa akin, sarili ko yung kinunan ko, kaya itong self yung pinili ko. At kung okay na, dito naman tayo sa baba. So kung gusto niyo ipa-deliver sa embassy or government agency, i-click nyo po itong yes, tapos mag-select kayo ng delivery to. Pero kung hindi naman, i-click nyo na lang po itong no. So kagaya sa akin, no yung pinili ko. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa pag-select ng purpose of request. So i-click nyo na lang po itong select. So dito kayo nang bahalang pumili kung ano yung purpose ng pagkuha ninyo ng PSA birth certificate. So kagaya sa akin, employment local, kaya ito yung pinili ko.
Pero kung wala dito yung purpose ng pagkuha ninyo, pwede nyo pong i-click itong others. So nasa sa inyo na po yan kung ano yung purpose. So make sure lang guys tama yung purpose na pinili ninyo. Kasi for example ganito, employment local yung pinili ninyo. Tapos mag-a-abroad naman pala kayo, gagamitin ninyo sa abroad. So hindi po tatanggapin yan. Dapat kung employment local, local lang talaga gagamitin. So kagaya niyan, employment local yung pinili ko. So dito sa baba, kung okay na lahat at wala nang problema na fill upan nyo na, pwede nyo na pong i-click itong next. And then makikita nyo po ang mga details na nilagay ninyo kanina. So i-review nyo po lahat kung tama ba yung pagkakalagay at yung spelling niya kung okay ba. So kung okay naman at wala namang problema, i-click nyo na po itong confirm. And then mapupunta na tayo dito sa paglalagay ng requesters and delivery details. So dito ilagay nyo po yung details ng nag-request ng delivery. So for example, kung sarili nyo lang yung nag-request, ilagay nyo ulit yung pangalan ninyo dito, yung first name at last name and middle name ninyo dito. Basta kung sino yung nag-request, dapat sa kanya yung pangalan na ilalagay dito. And then dito naman tayo sa baba, ilagay nyo po yung email address ninyo. Make sure active at nabubuksan ninyo yung email address. At pagkatapos dito naman tayo sa baba sa paglalagay ng mobile number. So ganun din, dapat active at nakaka-receive ng text yung mobile number na ilalagay para kung parating na sa inyo, makaka-receive na kayo ng text or tawag na papunta na sa inyo yung rider na magdi-deliver nito. And then dito naman tayo sa baba sa pagpili ng delivery. So kung gusto niyo ipa-deliver sa bahay ninyo mismo, i-click niyo po itong delivery. Pero kung gusto niyo pick upin sa pinakamalapit na LBC branch sa inyong lugar, i-click niyo na lang po itong pick up. So kagaya sa atin, ipapa-deliver natin house to house, so i-click natin itong delivery. At dahil house to house delivery yung pinili natin, so dito sa baba kailangan natin maglagay ng delivery address. So ilagay niyo po yung country, province, city and municipality, barangay, tapos ilagay nyo dito sa line 1 or line 2 yung complete address ninyo para hindi po maligaw yung magdi-deliver ng inyong PSA birth certificate. At dito naman sa baba, ilagay nyo po yung zip code ninyo. So make sure guys, tama lahat yung information sa delivery address na nilagay ninyo para makarating ng diretso yung PSA birth certificate ninyo. At kung okay na at nalagyan nyo na lahat, pwede nyo na pong i-click itong previous kung may gusto kayong balikan. Pero kung okay na at wala namang problema, i-click nyo na lang po itong next. And then mapupunta na tayo dito sa pag-review ng mga information na nilagay natin. So i-review nyo na lang po lahat. Then yung delivery nila is 8 AM to 5 PM Monday to Friday except holidays daw. So kung okay na, scroll down nyo na lang po lahat. So basahin nyo po. Then kung wala naman problema, i-click nyo na po itong confirm. And then mapupunta na kayo dito sa summary ng requesters. Summary, kagaya niyan, delivery address. So i-review nyo po ulit. So dapat tama po lahat yung mga nilagay. So kung may mali, pwede nyo pong i-edit yan. Pero kung okay naman at wala naman problema, i-click nyo na po itong next. And then may makikita kayong quick survey dito kung saan nyo nakita daw yung survey list na website. So depende na kung ano yung isasagot ninyo dito. So for example, kung sa YouTube, pwedeng social media yung i-click ninyo. So kung okay na at nakapili na kayo, i-click nyo na lang po itong submit. And then mapupunta na tayo dito sa acknowledgement. And then dito sa baba may makikita kayong reference number. So pwede nyo na pong i-screenshot or i-copy ninyo yung reference number na ito. Kasi kung for example ayaw nyo pang magbayad ngayon, pwede nyo pong i-copy itong reference number. Then tomorrow or the next day, pwede nyo bayaran na yung reference number na ito. Pero kung gusto nyo naman magbayad na ngayon, pwede nyo nang i-scroll down yan at dito sa baba may makikita kayong proceed to payment. So i-click nyo na lang po yan. So ngayon dito na tayo sa last part which is yung payment. So pwede kayong gumamit ng debit card, mga Visa, Mastercard, or mga GCash, Paymaya, GrabPay, ShopeePay. So nasa sa inyo na po yan kung ano yung mode of payment na gagamitin ninyo. So kung gusto na ninyo magbayad, pwede nyo na pong i-click itong Pay Now. At pagkatapos mapupunta na tayo dito and may makikita na tayong amount na dapat nating bayaran. So 330 po yung mababayaran natin. So yun po yung isang copy ng PSA birth certificate.
So kung gusto niyo mag-proceed at makapagbayad na kayo, so i-click nyo na lang po itong proceed. So dito pumili na lang po kayo kung ano yung mode of payment na gagamitin ninyo. So sa akin, GCash yung gagamitin ko kaya ito yung i-click ko. And then madadirect na po kayo sa inyong GCash account. So pwede nyo na pong i-click itong open and GCash. Pero sa akin kulang pala yung laman ng GCash ko kaya hindi ako nakaproceed. So the next day na lang ako magbabayad, gagamitin ko na lang yung reference number na nakuha ko. Pero kung may laman naman yung GCash ninyo or kung ano yung mode of payment na ginamit ninyo, pwede nyo na pong i-proceed yan. At kung nakapagbayad na kayo, mag-antay na lang kayo na ipapadeliver sa bahay ninyo mismo yung PSA birth certificate. So para daw sa Metro Manila or surrounding provinces, the next day madi-deliver na yung PSA birth certificate ninyo. Or 1 to 2 working days po yan. At kung outside Metro Manila naman, nasa 6 to 8 working days po. So may additional po na 5 to 7 working days daw kung nasa outside carrier standard serviceable areas daw. So ganun lang po kadali at maihahatid na po sa inyo yung PSA birth certificate ninyo house to house po yan.